Praise the Lord! Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tunay nga po na napakaganda na ibinahagi ng ating kapatid na si Sister Jaire Manipon na dapat tanggapin natin ang regalong ipinagkaloob sa atin na ating Panginoon. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Praise the Lord! Ang aking pong ibabahagi sa hapong ito ay pinamagatang We are not of this world. Amen! So we are not of this world. Hindi tayo para sa mundong ito. Sabi po dito sa Psalms 1 verses 1 to 3, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Verse 3, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Amen. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Praise the Lord. So sabi po dito, we are not of this world. Why? Because we are a chosen people. Tayo po ay pinili ng Panginoong Jesus. We are chosen people called out of darkness. Pinili tayo ng Panginoong Jesus upang para saan? Para ibahagi natin ang kanyang mga salita. Ang tunay na Kristiyano ay pinili ng Panginoon upang siya ay paglingkuran natin. Pinili tayo ng Panginoon, tinawag niya tayo sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Amen? So, yung number 2 po, we are a royal priesthood. Why? We are not of this world because we are a royal priesthood. Meaning, mediators between God and people to be saved. Ayun po, ang gawain po ng royal priesthood is to minister or share the word of God, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesus, and pray to pray for other people and look out for their spiritual well-being. Kailangan po naroon na ang tunay na Kristiyano ay marunong manalangin. Hindi lamang pang sariling panalangin, kundi ipapanalangin din ang ibang tao, ang bansa, ang Israel at ang buong mundo. Praise the Lord. And number 3, we are not of this world because we are a people belonging to God. Meaning, we are the church. Amen po ba? Hindi ito yung building, hindi ito location. Meaning, we are the church. We are the temple of the Holy Spirit. We God's people who are in Christ, are the church. Amen po ba? Tayo ang church ng Panginoong Jesus. Upang tayo ay upang tayo ay makaiwas sa makamundo, we have to live by the Spirit. Sabi sa Galatians 5 verse 16, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi nyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Praise the Lord. Dapat mamuhay tayo ng naayon sa banal na Espiritu. Diba? We have to live, sabi nga po that we are the temple of the Holy Spirit. Hayaan natin na ang banal na Espiritu ang kumilos sa ating buhay upang hindi lagi na lang ang pagnanasa ng laman natin ang nasusunod. Pangalawa, do not do what worldly people do. Huwag natin gagawin ng mga makamundong bagay. Example na lang po, kunwari sa kaibigan natin. Isa tayong Kristiyano, pero surrounded tayo with mga masasama impluwensyang kaibigan. Kasi hindi naman yan maiiwasan na may mga kaibigan tayong hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Example po nito ay kunwari po may lalabas ang buong kaibigan, mag-iinuman. Siyempre, dahil ikaw, kaisa-isa kang Kristiyano sa inyong barkada, aayain ka ng mga kaibigan mo. Sasabihin pa sa'yo, kahit di ka na uminom, halika na, sumama ka lang. Wag na wag po tayong gagawa ng mga makamundong gawain. Kahit ba sumama lang tayo, ay nakikiayon tayo sa makamundong gawain na ito, na hinahayaan natin na gawin nila na ang mga pinagbabawal ng ating Panginoong Jesus. Ayun po ang isa sa example ng do not do what worldly people do. Maging sa mga, kunwari sa mga kaibigan natin na, kaibigan pa rin po natin ito, na may mga ginagawa silang hindi maganda. Tinuturuan nila tayo, wag natin hayaan na maturuan tayo ng mga hindi magagandang gawain na ito. Dahil tayo ay Kristiyano na. Amen po ba? And last
Ang last po ay choose carefully friends to associate with. Dapat piliin natin ang mga kaibigan na kakaibiganin natin. Mamili tayo ng mga wise people na kakaibiganin natin. Huwag yung mga mahihikayat tayo sa mga maling gawa. Praise the Lord. Do not be a compromising Christian. Huwag tayo maging compromising Christian. Kailangan, andun ang pagiging Kristiyano natin ng buong buo. Ayun po, sabi dito sa John 15, verses 18 to 19, Jesus is speaking, "You do not belong to this world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you." So, we are born to serve. We are saved to serve and commanded to serve the Most High God. So, sobrang ganda po, di ba, na we are saved to serve. Niligtas na tayo ng Panginoong Yesus para tayo'y maglingkod sa Kanya. And kailangan po natin maglingkod ng buong puso, ng buong tapat sa ating Panginoong Yesus. Be wise, not worldly. Kailangan maging wise tayo sa lahat ng bagay, sa mga decisions natin, sa mga ginagawa natin. Kailangan maging wise tayo. And kinakailangan na ang mga nakakasalamuhan natin ay mga wise people. So, be wise, not worldly. Huwag tayong maging makamundo. Huwag tayong makiayon sa mundo. Dahil ito ay ayaw ng Panginoong Hesus. Alam naman natin na ang mundo ngayon ay madaming kasamaang nangyayari ngayon. So, huwag tayong umayon sa mundo. Praise the Lord. So, kailangan maging matalino tayo, maging wise tayo. Amen po ba? So, naroon po na ay akin pong idinadalangin sa Panginoon na tayo ay lumakad lagi sa tamang daan para sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? So, ayun lamang po ang aking ibabahagi. Magandang hapon po sa ating lahat. To God be all the glory.